talagang naubos yung lakas namin kanina mga kapatid, mga kaps. Ang magandang panahon, pinagbigyan, walang ulan. Yan po. Mahigit pang 3 kilometers ating lalakbayin. Touchdown, Quirino Grandstand. Taas mo, kuya. Yan, o. Kuya. Alright. Dito na tayo sa Quirino Grandstand, mga kaps. Ito yung aking mga kasama. Pagod na. Pagod na po, pagod na. Naglakad lang po kami ng 5 kilometers. Pagod. May isang oras na po ba tayo naglalakad? Hindi ko po na-monitor yung oras eh. Quirino Grandstand. Pila sa Portalet. Ito, daming ko, no? Dito na po tayo. Luneta Grandstand. Yun po, lalong dumadami ang bilang ng tao. Kanina ay halos konti pa lang yung pagitan nito. Pero ngayon ay halos hindi na mahulugan ng karayom. Ngayon ay, anong oras po kanan din? 5:56 po. 5:56. Naka-idlip lang tayo. Mamaya po, mga bandang alas 8 ay lalo pang darami yung bilang ng tao na asahan. Sabi naman ni Kuya Eldon Manuel, nakatutok din po ang lahat ng mga hotel dito sa Isabela sa inyo. Victor Neri. Morning po. Maraming salamat mga brother and sister in Christ. Lakas ka. Hindi mo makakarinig. Hi po! Hi! Ayun o.
Yeah, musok lang. Usok na. Eh, mas maganda hangin ng madilim pa. Nagpausok. Nabagay kami na pausok. Pinatay ang data. Mga kababayan! Magandang umaga po sa inyong lahat! If you know the song, please, sing along with us, okay? Ha! Noy P! Guys, manimami sa bayan, come on! Ikaw ang magsasabing kaya mo tulad ng isang taglaw sa gitna ng bagyo. Come on! Sinaw mo sa hangin, tumitig at magsilbing liwanag. Liwanag sa dilim, hanapin mo, pag-ibig, ang bagong awitin. Ikaw ang Ay po mga kapatid, nandito tayo ngayon at pabalik na ulit sa Quirino Grandstand. Yung mga kasama ko, mag-aalas 4 na, magsisimula na yung programa para sa Rally for Peace na to. Ayan. Ayan. Medyo nag-recharge lang kami kasi kanina medyo napalaban sa mahabang lakaran. Yung service namin 5 kilometrong mahigit yung layo dun sa venue. Kaya kanina sumakay na kami sa e-bike para medyo may lakas pa kaming maglakad na papunta ron sa venue. Alas 4. Anong oras po kaya matatapos yun? Alas 8. Yan. Yung Rally for Peace po natin ng Iglesia ni Cristo ay para sa kapayapaan. Kaya nga tinawag po na Rally for Peace, para sa kapakanan po ng bansa. Wala pong halong pamumulitika dito. Yan ay pure na for peace, para sa katahimikan at kapayapaan ng ating bansa. Yan po yung mga kapatid natin na kasama. Papunta na rin dun sa venue. Napakaraming sasakyan na ito.
Ayan, talagang naubos yung lakas namin kanina mga kapatid, mga kaps. Naglambot na nakitang hita, mga paa. Kaya ngayon pabalik alas 4 ng hapon ay sumakay na kami para medyo may lakas pa. Yung mga kasama ko si Kuya Yancha, si Mr. Jau, ang pogi ng lokal. Yan o. Tapos yung iba natin mga kasama sila Kuya at sila Kuya. Mga kuya natin yan. Yan, maganda yung panahon, pinagbigyan, walang ulan. Kanina medyo umambon dun sa service namin, pero ngayon okay na okay. So marami tayong pinatupad dito na kaayusan. At sisiguraduhin ng bawat isa na malinis. Wala tayong iwan ng kalat dito. Tapos hanggat maaari ay transparent bag lang yan. Kita-kita nyo yung dala ko. Transparent siya, dala nyo ba? Mga transparent bags ng hanggat maaari para kita yung laman. Pagod ka na naman yata, Kuya Jow. Pagod ka na naman? Hindi, ano? Medyo malakas si Kuya Jow ngayon. Pahilot na ako kay Joe kanina. Lalong pinasakit. Yan ay nakabatay sa unang Korinto sa 10:24. Kaya para sa kapakanan ng kapitano at mga mamamayan, dapat isang tabi ang mga pansariling kapakanan at mga personal na ambisyon. Alang-alang sa mahal nating bansa, dapat magkaisa. Iwasan. Ibaba mo dito yan. Mabibigat. Mabibigat natin doon. anumang proseso ng paglilitis, anuman ito. Kailanman at ito po naaayon, sumusunod sa batas. Kaya upang magbigay linaw ukol sa diwa at kahalagahan ng pagpapairal at pagsunod sa rule of law na sa pong sandigan ng kapayapaan tungo sa ikalulutas ng maraming problema kinakaharap ng ating bansa, atin pong pakinggan ang isa po nating kapatid na abogado. Narito po
si kapatid na Rodante Marcoleta. Okay pa po ba kayong lahat? Mga kapatid at mga kababayan, malinaw po nating narinig sa pampungad na pananalita ng kapatid na Edwil Sabala ang pinakalayunin ng malakihang pagkilos na ating sama-samang isinasagawa sa araw na ito. Nais nating katawanin ang nagkakaisang damdamin ng milyon-milyong Pilipino at isatinig ang kanilang pinag-isang bithiin para sa isang mapayapa at nagkakaisang Pilipinas. Kaugnay nito, linanggit ko ang ating kagustuhan na ipaalam ng ating populasyon ngayon na tinatayang 116 million o mahigit pa. Gusto ko pong banggitin sa inyo at kailangan malaman ninyo na sa taong ito ang ating national budget ay nagkakahalaga ng 6.3 trillion pesos. Ito po ang ating national spending. Ang ibig sabihin, ito pong halagang ito ang gagamitin dapat ng pamahalaan upang tugunin ang lahat ng pangangailangan, pangkabuhayan, panglipunan, pangkalusugan, pang-edukasyon, pang-seguridad. Lahat ng kakailanganin alang-alang sa kapakanan ng bawat isang Pilipino. 6.3 trillion pesos. Ngunit, ang tinatayang magiging income lang ng ating bansa ay kulang pa sa 5 trilyong piso. Ang ibig pong sabihin, meron tayong deficit. Meron tayong kakulangan na 1.5 trillion pesos. Ito po ang isang kilong kamatis, 400 pesos. Tama po ba? Ang isang piraso ng siling pangsigang ay 10 piso. Yun po yung sinabi sa akin. Totoo po yan. Tama po yun? 600 pesos per kilo. Yun pong bell pepper. Dalawang kulay po yata yung bell pepper. Isang verde, isang pula. 45 pesos ang isang piraso. 1,000 pesos ang isang kilo. Bakit hindi po ito yung unang harapin natin? Napakalala po ng presyo ng kuryente sa ating bansa. Meron po akong isinulong na 10 panukalang batas na ang tanging layunin ay ibaba ang kuryente sa bansang ito. Ikinalulungkot ko pong ibahagi sa inyo na kahit isa'y wala man lamang pong nadinig. Ano po yung dininig pinatawag ang dating Pangulong Duterte, pinatawag ng Quadcom. At ang ginamit na pamamaraan ay yung isinasaad sa saligang bato sa pagsasagawa ng impeachment. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste on this? What will happen if somebody files an impeachment? It will tie down the House. It will tie down the Senate.
It will just take up all our time and for what? For nothing, for nothing. Sabi po nito, none of this will help improve a single Filipino life. As far as I am concerned, it is a storm in a teacup. Sa tempest in a teacup, ang ibig sabihin, isang napakaliit na bagay na pinipilit ninyong palakihin. Napakalaki ng problema ng bansa ang hinaharap natin. Ito ang ating patupagin. Ito yung gustong mangyari ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Sumagot po ang liderato ng House of Representatives. At sa isang bahagi, ang sabi po niya, ito po, kinuha ko lang yung isang bahagi sa isang mahabang manifestong ginawa nila. Sabi po ng House of Representatives, bilang tugon doon sa sinabi ng ating Pangulo. Sabi po niya, together, let us rally behind our President to protect and preserve the gains of democracy as we build a stronger, more united, and more prosperous republic. Pero nasaan po kaya? Nandito po kaya lahat yung mga sumama sa manifesto ito na sumusuporta na mag-rally tayo sa likod ng Pangulo? Tayo'y magkaisa upang panindigan yung nauna niyang pahayag na ang gusto nating unahin na pagkaisahan ay yung pagtugon, pag-address sa mga problema ng bansa. Nasaan kaya sila? Nandun kaya sila sa likod ng Pangulo o tayo lang lahat? Sa makatuwid tayo pong lahat ngayon na sama-samang nagkakatipon ngayon na hindi ko mabilan kung ilang kamerwis ang video po yan. Tayo pala ngayon ang nagkakatipon sa diwa ng tunay na kapayapaan at pagkakaisa na nagrarally ngayon. Sapagkat tayo lamang ang nasa likod ng Pangulo sa kagustuhan niya na harapin natin ang mga hamon at nagbabagtang problema ng tayo. Sapagkat, sabi niya, totoo naman, ang impeachment ay hindi makapagbibigay kahit anong butil ng kabutihan sa buhay ng isang Angaw-angaw nakaanib sa Iglesia ni Cristo narito ngayon. Ang nais po natin, ang maliit na tinig na ngayon ay pinagsasama-sama natin sa ating rally, mapakinggan naman ng pamahalaan. Sa lahat po ng dumalo, panatilihin po natin ang kaayusan sa ating mga pag-uwi at panatilihin po natin ang kalinisan. Mayroon po tayong mga garbage bag, kaya po tayo po ay magdala ng mga basura. Kung paanong malinis po natin dinatnan ang... Ulado niyo na to. Sabayan niyo na kami. Sa uling pagkakataon. Pag-ingay naman kayo dyan! You know what? Sabayan niyo na kami. Hey! Hey! Taong bayan